Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, biruin nyo ba naman mga minamahal? Can you imagine na, magto-2026 na, dapat sana makitaan natin sila kahit papaano ng katiting na character development. Oo, yan yung inaantay ko character development. Kaso wala. Ito na naman sila, magbabagong taon, eto, nagpapakalat na naman sila ng fake news. Alam niyo yung false hope, mga minamahal, and also false narrative. Alam niyo naman kapag nag-combine yan, 'di ba? Yung false hope tapos false narrative equals makakalaya na si Digong. Yan naman talaga yung pinaka punto ng false hope at ng false narrative nila. Tingnan niyo tong ano na to. Itong balitang to. O, dating Pangulong Duterte, makakalaya at makakauwi na? Question mark. So, tinanong, ang isang bumisita doon kay former President Duterte, doon nga po sa The Hague, the Netherlands, nitong reporter ng Pilipinas Nating Mahal. Wow. Which is yung dating SMNI. Diba? So, ngayon tinanong, ang sabi, malungkot daw ang Pasko ni Digong. Pero, all of the sudden, biglang merong balentong na statement na makakalaya at makakauwi na daw si Digong. Like, ha? Sa papaanong paraan? 'Di ba? Kanino ba nanggaling yung impormasyon na yan? Opisyal ba na nagsalita ng ICC? Or baka naman gawa-gawa na naman nila? Dapat itong mga DDS na to nag-iingat sa mga binibitawan or hinihimay nilang mga salita. Kasi, ang daming namamanipula Ang dami talaga, to be honest, mga minamahal, ang naniniwala dito sa mga fake news na to. Tapos, kapag hindi nakalaya, ang ending, ang sisi, ay, kasi ano yan, tinabaho yan ni Marcos da Jr. Diba? Si PBBM na naman ang kanilang sinisisi. So, ay nako, nandito na naman tayo sa mga classic galawan moves ng mga DDS. Gagawa-gawa sila ng kanilang sariling narratives, uulit-ulitin yung kanilang mga sinasabi noon, pati yung mga vloggers, paulit-ulit yung kanilang mga mensahe, tapos kapag hindi naman natupad, pares ng yung si Sara na daw yung magiging presidente, 'di ba? Yung nagkaroon ng rally ang INC, 'di ba? Sabi nila i-declared na daw na president si Sara Duterte, tapos nung hindi nangyari, ang daming kumuda na kasi pinigilan kasi ng Malacanang ganyan-ganyan, 'di ba? Anyway, ito yung facts diyan, mga minamahal. Hindi pinayagan or wala pang official na information ang ICC sa interim release ni former President Duterte. And also, hindi pa tapos ang proseso. May kinakaharap na human rights violation cases itong si former President Duterte. Kung mismong ICC nga, hindi pumayag na bigyan ng interim release itong si former President Duterte, paano nakakuha ng impormasyon itong mga DDS na biglang lalaya? Saan kayo humuhugot ng confidence ninyo? Or baka naman, imahinasyon nyo na naman, tapos ang sisi kay PBBM na naman, pag hindi nakalaya. Diba? Kagaya ni Kaufman, pinapalabas na, may interim release, hindi naman daw kumontra ang prosecutor o ang mga ICC judge nung humiling itong si Kaufman ng interim release, hindi daw kumontra. Pero ano yung naging ending? Diba, hindi pumabor ang ICC sa interim release ni former President Duterte. Paano kasi binigyan na ng hope ni Kaufman ang mga DDS na hindi naman pala nagsalita ang ICC. Baka papayag na sila sa interim release ni former President Duterte. O ngayon na hindi pinagbigyan, sasabihin naman ninyo, ang pagkulong kay Duterte si Marcos. So, lagi niyo na lang dinidikit ang pangalan ni PBBM dyan sa kasalanan ni Digong. Anyway, mga minamahal, ito kasi, ilusyon na talaga yan ng mga DDS. Gumagawa sila ng ilusyon, parang ginagawa nilang teleserye ang buhay ni Digong. Na parang kala mo, yung ginawa niyang pagpatay is parang napakaliit lang na kaso Parang pwede pa yung hilutin ng miracle Parang ganun sila, mga minamahal. Diba? Pero ang totoo niyan, kinugoyo lang, ang mga DDS, na mga kapwa din nila DDS sa false hope at fake narrative. So parang pinapalakas lang nila ang base nila
kahit hindi naman totoo, 'di ba? Para naman hindi magmukhang talo, takot, 'di ba, ang kampo ni former President Duterte. Pero kung pag-uusapan natin dito ang reality check, mga minamahal, walang approval, walang official release order, walang legal basis ang sinasabi ng mga DDS. At kung titingnan natin, mga minamahal, may karapatan ang mga taong namatayan dito kay former President Duterte na sumigaw, 'di ba, ng diyan ka lang sa ICC, Digong. Kasi unang-una, ang dami mga biktima, ang dami mga testimonya, at ang dami din mga pamilya ang naghahanap pa rin up to this moment ng hustisya. Kung makakalaya itong si former President Duterte, posible na yung mga pamilyang niya na namatayan ay takutin. Kaya hindi pwedeng makalaya talaga itong si former President Duterte, lalo pat flight is guilt din kung minsan. Alam nyo naman, itong si Digong, sabi niya gusto niya na daw mamatay sa sariling bayan. Ang dami niyang hanas, no? Gusto niya na daw mamatay sa sariling bayan. Eh di, pag nakauwi yan ng bansang Pilipinas, sa tingin nyo, babalik pa yan sa ICC? Naku, hindi na yan, mga minamahal. Actually, itong issue ni Digong nakakabingin eh. 'Di ba? Bakit hindi na lang nila iharap? At nilinaw naman ng ICC na pwede naman palang humarap si Digong eh. Talagang dinidelayed lang ni Kaufman. Well, anyway, hindi naman yan i-delayed ni Kaufman kung hindi utos ng pamilya ni Sara Duterte. Syempre, para magamit na din si Digong sa darating na eleksyon, 'di ba? Sa 2028 for presidential. Syempre, ang Pilipino maawain, 'di ba? Baka minamahal. So, kawawa naman yung mga malilin lang sa drama ni Sara Duterte. Alam niyo kung ano yung pinakamasama dito? Hindi lang to simpleng fake news yung ginagawa ng mga DDS eh. I think utos na din ata to ni Sara Duterte. 'Di ba? Lahat diyan, feeling ko minamandohan niya ni Sara Duterte. Kasi ang gusto nilang makuha diyan is yung pananaw ng publiko. Siyempre, respeto na din mga minamahal sa legal system. 'Di ba? So, syempre, yung takbo din dito sa political discourse sa bansa. So, yan yung gusto nilang makuha. Itong mga ano na to, itong mga DDS na to. So, yung DDS propaganda machinery, hindi lamang naglalabas ng fake news, kundi para din silang nagpapatawa dahil gagawa-gawa sila ng fake news, pero hindi naman nila namamanipula ang isip ng mga kababayan natin Pilipino. Kahit gumawa sila ng false narrative, false information, hindi nila kayang kontrolin ang totoong naratibo at hindi nila pwedeng palabasin na sila ang biktima at i-whitewash ang mali. Hindi mangyayari yun. Kasi alam ng taong bayan kung sino nga ba yung nakagawa ng mali. And I think mga minamahal, due process na lang yung tanging pwedeng makapagsalita dito kung ano nga ba yung dapat na hatol kay former President Duterte. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.